Breaking news mga kabayan. China, may malaking pakiusap sa Pilipinas. Pangalawang breaking news, Russia pala ang may kagagawan kaya nag-crash ang Azerbaijan airplane. Pangatlong breaking news, Yemen, gumamit ng hypersonic missiles sa Tel Aviv Airport. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa apat na sources, pinabagsak ng mga air defense ng Russia ang isang eroplano ng Azerbaijan Airlines at ito ay nag-crash sa Kazakhstan. 38 katao ang sinasabing namatay sa plane crash. Ang flight J28243 ay bumagsak noong Miyerkules na tila isang ball of fire malapit sa lungsod ng Aktau sa Kazakhstan matapos itong lumihis mula sa isang area sa katimugang bahagi ng Russia kung saan paulit-ulit na ginamit ng Moscow ang mga air defense system laban sa Ukrainian drone strike. Ang Embraer ay nagbukas ng bagong TAB passenger jet na lumipad mula sa kabisera ng Azerbaijan na Baku patungong Grozny sa katimugang rehiyon ng Chechnya ng Russia bago ito lumihis ang daan-daang milya sa kabila ng Caspian Sea. Bumagsak ito sa opposite shore ng Caspian matapos ang sinabi ng aviation watchdog ng Russia na ang emergency ay maaaring sanhi ng bird strike. Hindi naman ipinaliwanag ng mga opisyal kung bakit ito tumawid sa dagat. Samantala, ang isa sa mga Azerbaijani sources ay nagsabi sa Reuters na ang mga paunang resulta ay nagpapakita na ang eroplano ay inatake ng isang Russian Pantsir S air defense system. Ang mga communications nito ay na-paralyze ng mga electronic warfare system sa paglapit nito sa Grozny. Ayon sa source, wala umanong nag-claim na sinadya itong gawin. Gayunpaman, sinasabing inaasahan ng Baku ang pagko-confess ng Russia sa ginawang pagpapabagsak sa nasabing Azerbaijan aircraft. Kinumpirma naman ng tatlo pang source na ang Azeri investigation ay naging katulad ng naunang konklusyon. Tumanggi naman na magbigay ng komento ang Defense Ministry ng Russia. Sinabi ng isang opisyal ng US sa Reuters noong Huwebes na may mga early indications na maaaring ang Russian anti-aircraft system ang posibleng umatake sa nasabing eroplano. Sa iba pang mga balita, hinimok ng Foreign Ministry ng China ang Pilipinas noong Huwebes na bumalik sa peaceful development na nagsasabing ang desisyon ng Manila na mag-deploy ng US medium-range missile system sa mga military exercises ay magdadala lamang ng mga panganib ng isang arms race sa rehiyon. Noong Martes, sinabi ni Philippine Defense Minister Gilberto Teodoro na ang deployment ng Typhoon para sa joint exercises ay legitimate, legal, and beyond reproach. Sinabi ni Army Chief Roy Galido nitong Lunes na nagpaplano rin ang Pilipinas na makakuha ng sarili nitong mid-range missile system. Lalong lumaki ang tunggalian sa pagitan ng China at Pilipinas nitong mga nakaraang taon dahil sa kanilang pag-aangkin sa South China Sea. Ang long-time treaty allies ng Manila at Washington ay nagpalalim din ng ugnayang militar na lalo namang nagpataas ng tensyon. Ayon kay Mao Ning, spokesperson ng China Foreign Ministry, sa kooperasyon daw ng US sa pag-introduce sa Typhoon system, isinuko na daw ng Pilipinas ang security at national defense nito sa iba at nag-introduce ito ng risk sa geopolitical confrontation at arms race sa rehiyon na nagpo-pose ng substantial threat sa regional peace and security. Dagdag pa niya, muli daw nilang inaabisuhan ang Pilipinas na itama ang desisyon nito sa seguridad upang ma-adhere ang strategic autonomy, good neighbor links at peaceful development. Sa iba pang mga balita, ilang air raid sirens ang dumagundong sa malaking bahagi ng mga Israeli-occupied territories kasunod ng mga missile attack mula sa Yemen na nag-target sa Tel Aviv noong mga unang bahagi ng Biyernes na naging sanhi naman upang magsara ang Ben Gurion Airport. Iniulat ng mga emergency services ng Israel na 18 settlers ang nasugatan sa Tel Aviv habang sinusubukan ng mga ito na maabot ang mga safety shelter.
Ilang mga video ang lumabas online na nagpapakita ng pagkabigo ng mga Iron Dome missile defense system ng Israel. Ayon pa sa mga ulat, gawa ng pagkabigo nito sa pag-intercept sa mga missile na puwersa ang kalahati ng Israeli occupied territories na magsagawa ng lockdown. Sa isang pahayag, sinabi ng armadong puwersa ng Yemeni na nagsagawa sila ng isang partikular na operasyong militar na tumatarget sa Ben Gurion Airport sa lugar ng Jaffa gamit ang isang hypersonic ballistic missile ng Palestine II type. Nagtagumpay ang missile na maabot ang target nito sa kabila ng censorship ng kaaway at ang operasyon ay nagresulta sa mga casualties at cessation of navigation sa airport. Dumating ito ilang oras matapos magsagawa ng airstrike ang mga Israeli warplanes sa kabisera ng Yemen na Sanaa at sa daungan ng Hudaydah. Ang mga airstrikes ng Israel ay tumama sa International Airport ng Sanaa at gayon din sa iba pang mga lokasyon sa Yemen noong Huwebes. Ang mga ulat ay nagsabi na ang airport ay tinamaan ng higit sa 6 na pag-atake kabilang ang mga raids na tumatarget din sa katabi nitong Al-Dailami Air Base. Ayon pa sa ulat ng Al Masirah Television Channel, isang serye din ng mga pag-atake ang isinagawa laban sa isang power station sa strategic western port city ng Hudaydah ng Yemen. Ang tagapagsalita ng kilusang Ansarullah ng Yemen na si Mohammed Abdul Salam ay tinawag ang mga pag-atake bilang isang Zionist crime laban sa lahat ng mamamayan ng Yemen. Nababalot ng niyebe ang kapaligiran. Tahimik at tanging mga hikbi lamang ng mga nilalamig na sundalo ang maririnig. Biglang may mga signal flares na nagliparan at trompeta na tumunog, hudyat ng labanan. Nagising ang mga rescuer na sundalo sa tunog ng putok ng mga baril kasabay ng mga mura at sigaw. Papalapit na ang mga sundalong Tsino. Kahit ilan pa ang tamaan, tuloy-tuloy ang kanilang pag-atake. Nawala ng bala ang mga sundalo, kaya naghanda na sila ng mga kutsilyo, brass knuckles at granada para sa laban ng mano-mano. Bago pa nila namalayan, nagsimulang tumalon ang mga sundalong Tsino sa kanilang foxholes, resulta ng matinding labanan sa bawat isa para sa kani-kanilang sarili. Hindi ito eksena mula sa Korean War, kundi karanasan ng mga sundalong Indian isang dekada matapos iyon. Ngayon, posible ulit maglaban ng China at India. Pero sino ang mananalo? Kahit na ang India ay isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng UN peacekeeping missions at ang China ay hindi lumabas sa isang digmaan mula pa noong 1979, may posibilidad pa ring maglaban ang dalawang bansa. Matagal nang may alitan sa boundary ang dalawang superpowers na nagsimula pa noong 1950s. Matapos makamit ng India ang kalayaan mula sa Great Britain, nakipaglaban ito sa sunod-sunod na digmaan sa bagong kapitbahay na Pakistan. Ngunit hindi lang Pakistan ang nakaalitan ng India. Noong 1950s, sinubukan ng gobyernong Tsino na makipagkasundo sa India tungkol sa kanilang teritoryo. Matapos ipakita ng India ang kanilang tapang laban sa Pakistan, tinanggihan nila ang alok ni Mao Zedong. Sinubukan ni Mao Zedong na magtatag ng Line of Actual Control o LAC, ang tawag sa hangganan ng dalawang bansa. Noong 1962, lumampas sa kasalukuyang posisyon ang mga Tsino na ikinagalit ng mga leader ng India. Tumanggi sila sa mga proposal. Dahil dito, sinakop ng mga tropang Tsino ang ilang isolated na posisyon ng India sa frontier area at Northeast India na tinatawag na 1962 Sino-Indian War. Tumigil lamang ang labanan nang umabot ang China sa Line of Actual Control at lumampas pa ang ilang unit dito. Matapos ang ceasefire, sinabi ng mga Tsino na ililipat nila ang kanilang hangganan 20 kilometers sa likod ng LAC na pinayagan naman ng India. Ngunit sa 60 taon simula noong digmaan, lumampas ulit ang mga sundalong Tsino sa napagkasunduang hangganan, kaya nananatiling militarisado at mainit na usapin ng lugar. Bago natin talakayin kung sino ang mananalo sa isang digmaan sa pagitan ng India at China, tingnan muna natin ang posibleng senaryo ng digmaan. Para sa video na ito, susuriin natin ang dalawang senaryo, ang pinaka-obvious na course of action at ang pinakamapanganib.
Ang pinakaposibleng mga senaryo ay mangyayari sa disputed land na nasa northeast frontier, pababa sa Siliguri Corridor, kilala rin bilang Chicken's Neck. Mahigit 60 taon ng pinag-aawayan ng dalawang bansa ang mga border na ito. Nagresulta ito sa isang malaking digmaan, ilang malalaking flare-ups at libu-libong territorial violations sa paglipas ng mga taon. Malamang dito muling magsisimula ang digmaan. Para sa pinakamapanganib na senaryo, ito ay isang full-on, peer-to-peer conflict sa pagitan ng dalawang bansa. Mangyayari ito kung matatalo ng India ang China sa kanilang border war at kailangang mag-save face ng China. Sa kabilang banda, maraming warhawks sa India ang gustong makita ang isang full-scale escalation laban sa China kung susubukan nilang ulitin ang 1962 Sino-Indian War. Sa alinmang paraan, hindi malayo ang posibilidad ng full-scale war sa pagitan ng India at China. Balik tayo sa possible scenario. Matagal nang nag-violate ng borders ang China at India mula pa noong matapos ang 1962 war. Pero kahit na maraming violations, bihira lang itong mapabalita sa international news. Ito ay dahil historically, 1 to 2% lang ng mga border incidents dito ang nare-report. Hindi aware ang mundo sa mga sagupaan dito dahil sa ilang dahilan. Una, remote at malayo ang lugar. Nasa Himalayan Mountains at bahagi ng Tibetan Plateau. Kilala ang lugar bilang Northeast Frontier at Northeastern India na napaka-isolated at mahirap tirahan, lalo na ang pagsasagawa ng military campaign. Pangalawa, parehong gustong i-minimize ng dalawang bansa ang impact ng bawat territorial violation para mapanatili ang political stability. Kahit maraming puwersa ng China at India sa rehiyon, may mga patakaran dito na nagdidisway ng full-out conflict. Halimbawa, nagkasundo ang dalawang panig na ang military patrols ay hindi dapat magdala ng firearms. Nakakagulat, pero kadalasan sinusunod ito at napatunayan ito sa pinakamatinding border violence mula noong 1962 war. Noong June 15, 2020, ilang daang Chinese at Indian soldiers ang naglaban sa isang 6-hour medieval-style battle sa Gawon Valley. Ginamit ng magkabilang panig ang knives, bayonets, clubs na may barbed wire, at bats sa kanilang pag-aaway. Sa loob ng 6 na oras, 20 Indian at tinatayang 45 Chinese soldiers ang namatay at 76 ang nasugatan sa panig ng India. Ganito ang uri ng escalation na malamang mag-uudyok ng bagong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya kung sakaling magkaroon ng ganitong sagupaan ulit, tingnan natin kung ano ang dadalhin ng bawat panig sa digmaan. Simula sa kanilang mga armies, ang India at China ay may pinakamalaki at pangalawang pinakamalaking hukbo sa buong mundo pagdating sa personnel. Sa blue corner, may halos 1.25 million active duty personnel ang India. Sa red corner, ang China ay may around 300,000 na mas kaunting sundalo kumpara sa counterpart nila, ang People's Liberation Army Ground Force. Pero ang pagkakaiba sa numero ay nakakalito. Sa nakaraang dekada, nagsimula ng umiwas ang China sa brute strength in numbers at nag-focus sa more precision weapons. Sa kabilang banda, nag-recruit ng maraming sundalo ang India para palakasin ang hukbo at punan ang mga kakulangan sa teknolohiya. Ang mga critical technology gaps na ito ay mas kapansin-pansin kapag tiningnan ang heavy equipment ng Indian Army. Dahil sa pagbalance ng India sa pagitan ng Washington at Moscow noong Cold War, ang kanilang militar, lalo na ang kanilang army, ay may halo-halong Soviet, Russian at Western equipment. At wala sa mga ito ang pinakamahusay na iniaalok ng bawat panig. Para sa army, ang karamihan sa kanilang kagamitan ay mula sa Russia o Soviet origin. Tignan na lang ang kanilang pangunahing main battle tanks. Ang pangunahing main battle tank ng Indian Army ay pantay na nahahati sa pagitan ng Russian T-90 at Soviet T-72 na may bilang na 2,000 at 2,400 tanks ayon sa pagkakabanggit. Ang mga sasakyang ito ang bumubuo sa karamihan ng armored force ng India.
Para sa T-72, kahit na isang battle-hardened platform na nakita ang aksyon sa buong mundo, ipinakita ng US invasion of Iraq at ang kasalukuyang digmaan sa Ukraine na ang mga legacy Soviet systems na ito ay halos wala ng lugar sa modern battlefield. Sa kilalang vulnerabilities sa anti-tank systems tulad ng British Inlo o American Javelin, ang mga Soviet tanks ay vulnerable sa modern top-down attack weapons. Dahil sa kampanya ng Chinese military na kilalang pagnanakaw ng impormasyon at pag-reverse engineer, nakabuo sila ng sariling domestic copy ng American Javelin na kilala bilang HJ-12. Kung ilalagay mo sila ng magkatabi, mahihirapan kang makakita ng pagkakaiba. May range na halos katulad ng American Javelin na 2 kilometers. Ang Chinese HJ-12 ay nasa aktibong serbisyo na sa loob ng ilang taon. Sa kabilang banda, ang Indian military ay kasalukuyang gumagawa pa rin ng same type of weapon system. Hindi pa tiyak kung kailan ito magiging bahagi ng active service. Hanggang sa dumating ang panahong iyon, wala pang kakayahan ang Indian forces na maglunsad ng manned portable top-down attacks sa mga armored vehicles tulad ng kaya ng Chinese troops. Sa halip, kailangan nilang umasa sa helicopters o improvised missile carriers tulad ng nag-missile carrier na nagpapaputok ng anti-tank missile. Kahit na makapangyarihan, ang weapon system na ito ay nagpakita rin ng mga problema sa pagputok sa mga lugar na may heavy smoke, fog or dust. Pangunahing sandata ng T-90 ay ang Arena Active Protection System. Ang problema, hindi ito kasama sa mga foreign sale agreements ng Russia. Ang Active Self-Protection Systems ay tinuturing na gold standard para sa mga modernong tangke. Dito, gumagamit ng radars para mag-scan ng mga papalapit na missiles o projectiles. Ang tangke ay pwedeng magpaputok ng flares o chaff para sa soft kill o mag-launch ng sarili nitong interceptors para sa hard kill. Ang ilang tangke ay nagfo-focus sa pag-jam ng radar waves ng missiles para hindi makapunta sa target. Sa ganitong aspeto, ang Indian military ay walang access sa teknolohiyang ito dahil hindi ibinibigay ng Russia ang buong tech kasama ng kanilang export weapons. Dahil sa sikreto ng Russia tungkol sa Arena system, sinusubukan ng India na makakuha ng advanced protection systems mula sa ibang bansa pero walang swerte. Dahil dito, gumawa ang India ng sarili nilang tangke, ang Arjun. Ito ang unang tangke na ganap na dinisenyo at ginawa sa India. Pagkatapos ng halos 30 years ng development, nakabuo sila ng isang modernong tank na may heavy armor. Ang Arjun ang pinakamagandang tangke ng India. Sa weight-to-power ratio na 24, sapat ang power nito para maging maneuverable sa kalsada at off-road. May 120mm main gun ito at ang pinakamatibay na armor ay may timbang na halos 60 tons fully loaded. Ang pinakabagong variant ay may timbang na 67 tons, katulad ng American Abrams tank. May active protection system din ng Arjun, ang tanging tank sa arsenal ng India na may ganitong feature. Dinisign ang Arjun para mag-detect ng electromagnetic signals mula sa anti-tank missiles at gumagamit ito ng jamming at smoke shells para sa depensa. Bagamat malaking hakbang para sa Indian armored tech, hindi ito kasing advanced ng mga protection systems sa Western countries o Russia. Mas marami ng halos 1,000 ang Chinese tanks kumpara sa Indian tanks. Ngunit hindi ito nagbibigay ng malaking kalamangan dahil sa mas mahihinang makina, kulang sa protection systems, at kawalan ng combat experience ng mga Chinese tanks. Ang pangunahing tangke ng China ay ang Type 96 at Type 99 na may bilang na 2,500 at 1,200 ayon sa pagkakasunod. Sa kaso ng isang bagong pagsalakay ng China, malaking bahagi ng armored force ay mga tangke na tatagos sa hangganan ng India.